Sinulit na nga natin ang huling araw nga natin dito sa Atok at Baguio. Dahil alam namin na matagal-tagal na nga ulit tayo makakabalik nga dito. 4:30 pa nga lang nag-alarm na ako kasi pupunta tayo ng maagang maaga sa Mount Olis. Kaya naman sila Ran, si Kuya Noli ay nag-asikaso na nga rin sa pag-inom nga dito ng barley. Buti na nga lang talaga may dala nga tayo. Tulad nga ngayon na sobrang lamig nga mga mare kaya tamang-tama nga itong barley kape nga natin dito. Grabe din pala kasi ang lamig nga dito sa Atok. Kaya naman sila Joseph at Lorraine, eto na lang din yung kinape nga nila yung barley nga natin. Pero bukod nga sa kape, meron nga rin tayong dark choco at mas gusto nga yun ni Kulot kaya eto na lang din yung kinape niya. Ang sarap nga tumambay nga dito sa labas nga mga mare kasi sobrang lamig. Ako naman hinanda ko na nga yung mga dadalin nga natin para sa ganun maya-maya pwede nga tayo dun magkape kasi malimig nga daw dun. Sa pagkakatanda ko nga nasa alas 5 na nga rin tayo nung nakaalis nga tayo dun mga mare at maliwanag na nga rin nung makarating nga tayo dito. Pagkababa nga namin mga mare, abay nanginginig na kami. Sobrang malamig pala dito kasi sobrang taas na. Napakaganda nga dito mga mare at marami din talagang mga taong pumupunta. Meron nga rin ikong makikitang magaganda nga ditong mga bulaklak. Meron nga pala ditong entrance. Dahil sa tuwa ko, may pakaway-pakaway pa nga kami diyang nalalaman at eto si Kuya Noli pasimpleng ang nagbibideo dito. Si Kuya Rame nga rin mga mare napaakit nga dito at eto nga yung mga mare sinasabi ko sa inyo. Eto pala ang Mount Olis. Siyempre palalampasin ba namin magpicture nga magkapatid? Sabi ko nga kay Kulot magpicture kami na magpicture para may pakita nga namin kay mama. Nakakatuwa nga sobrang payak lang ng pamumuhay nga nila dito mga mare. Inaantay na nga rin namin dito yung paglitaw nga ng araw. Napakaganda nga. Yung alam mong sobrang daming problema para pag nakikita ang pagsikat ng araw ay mapapa-thank you Lord ka. Kasi ibig sabihin lang yon ay may panibagong laban ka na naman nga mga mare susuungin. Pero ang mahalaga ay nabigyan ka pa nga ng pagkakataon masilayan kung gaano nga kaganda ang pagsikat nga ng araw. Etong bulaklak na to mga mare abay nakikita ko nga lang to sa palabas pero tingnan nyo ang ganda pala nito sa personal. Pero hindi ko nga alam ang tawag dyan mga mare. Alam nyo ba tawag dyan sa bulaklak na yan? At eto pa nga mga mare yung violet na to ang ganda rin. Siguro nga mga mare na sa halos 1 oras din kami doon nagstay. Pagkababa nga ulit namin dito mga mare ay kumain na nga agad kami kasi ang sarap din ng sopas kasi malamig ang panahon. Bago nga tayo tuluyang magpaalam nga dito mga mare, naranasan pa nga natin magpitas nga dito ng repolyo. Mali nga yung pagkakapitas ko nga dito mga mare, dapat nga doon sa ilalim para nga mas matagal nga yung buhay niya. Ganito pala ang pagkuha nga ng repolyo kaya tuwang-tuwa nga ako mga mare. Akala ko talaga talong lang ay mapipitas ko pati pala repolyo ay mararanasan natin magpitas. Pero naikwento ko na nga sa inyo dati si Ran ay nakakuha na nga ng ganyan o nakapagpatubo na nga sa Bulacan. Kaya lang 2 piraso nga lang yung mga mare at yung isa lang yung napakinabangan nga namin. Hindi na nga kami kumuha ng marami baka hindi nga magkasya sa ban nga natin mga mare 4 na piraso lang. Nakakatuwa nga din dito binubunot lang yung celery nga dito. Abay sa atin binibili nga to pero dito nasa tanim nga lang nila sa paligid. Dahil mas mataas nga daw ang taniman nga ng carrots kaya doon na nga rin kami pumunta. Matataas nga din yung taniman nga dito mga mare ay talagang bundok-bundok nga. Sa pagkuha naman daw ng carrots malalaman mo nga daw na magulang na nga ito kapag marami nga daw mga dahon. Kaya pagbunot ko palang carrots na to mga mare ay tuwang-tuwa nga ako. Pero unang bunot ko nga ay talagang puro bitak nga. Kahit sa carrots hindi na rin kami kumuha ng marami mga mare kasi baka hindi nga kayanin. At ito nga si Ma'am Caron ang laki nga ng mga nakukuha niya. Hindi naman halatang tuwang-tuwa yung mga nakakuha nga ng carrots dito. Pagkatapos nun bumaba na rin nga kami agad kasi marami pa nga tayong pupuntahan bago nga umuwi ng Bulacan. Maraming salamat nga po sa CJ First Place sa magilaw nyo nga pong pagtanggap nga sa amin. Pagkatapos nun ay nagpaalam na nga rin kami mga mare. Pero maya-maya lang ay bumaba na nga ulit tayo dito kasi ito na yung huling pupuntahan natin ang Northern Blossom. Bago ka pala makapasok doon ay kailangan mo nga magbayad muna nga dito sa may harapan. Alam nyo ba sa sobrang tuwang-tuwa ko nga mga mare, abay nakalimutan nga namin ni Ran mag sunblock kaya ayun talaga yung nasunog nga yung mukha namin. Kaya sa mga pupunta dito kailangan talaga mag sunblock nga. Kasi banda nga dito ay medyo may kainitan na nga rin mga mare. Bale 250 pala ang isang tao nga kapag pupunta ka dito tapos nga kapag bata ay libre lang. May nalalaman pa nga kami pag ganito. O kaya naman magpayong kaya alam niyo naman mga mare hindi talaga ako mahilig magpayong. Sabi ko nga kay Kulot sulitin nga mga mare ang nakakatuwa naman dito kapag katapos mo mamasyal ay merong nga libreng kape at tinapay. Ang makikita mo nga dito mga mare iba't ibang ang klase ng bulaklak at sobrang ganda. Napakasarap nga talaga maglitrato nga dito. Unang pasok pa nga lang namin dito ay hindi na nga namin alam kung saan kami magpapakuha ng picture sa sobrang daming magaganda. Habang pababa ka nga ng pababa ay paganda nga ng paganda ang makikita mo. At meron nga din dito mga mare nagbabantay na pwede mo nga upahan
para makapagpa-picture ka kayo ng grupo nyo. Kaya ayan, sinulit na nga rin namin para kanya-kanya nga kami dito ng remembrance. Sabi nga ni mama ko pag pupunta nga daw kami dito, hindi na daw siya pupunta dito sa Atok, sa Baguio na nga lang daw. Dahil sa hindi nga nakakaalam, sobrang mahina na nga ni mama sa biyahe. Naalala ko nga nung nasa Abra kami ay talagang napagod nga siya. At naawa nga ako kasi suka siya nung suka nun. Pagalitan pa nga ako ni tatay, dapat hindi ko na nga daw sinama nun si mama kasi hindi na daw kaya sa malayong biyahe. At eto nga si Ran, pinicturean ko na nga rin siya dito. Para nga may remembrance nga rin siya. Wala nga akong alam sa mga klaseng bulaklak ang andito. Ang alam ko lang sunflower. Sino na nga ang nakapunta sa inyo mga mare dito? Di ba ang ganda? Papaisip ka talaga na meron pala talagang ganito kagagandang lugar ba sa iingatan? Grabe rin kasi ang pag-iingat nga dito. Sabi nga ng pamangkin ko, tita parang kailan lang sila nanay ang nagtatanim. Dahil si tita nga sa kasi mama ay nagtatanim nga sila sa garden noon. Ngayon nga daw ay kahit papaano ay nakakapasyal na nga kami sa ganitong maraming bulaklak. Sabi ko nga ang galing-galing nga lang din. O siya ayan, nagpicture-picture nga kami dito ulit. Sabi ko nga kay Ran, picturean nga ako nung nakaharap para nakikita ko. Nagtsunyelas na nga rin ako dito mga mare kasi sobrang init talaga. O siya, pagpasensyahan nyo na dahil nga hindi tayo marunong sumayaw, hanggang practice na nga lang ang nagawa nga namin. Hindi nga tayo pinagpala sa pagsasayaw nga mga mare. Kaya ayan, practice lang kami ng practice pero hindi naman nga namin nagawa. At eto may pagkaway pa nga kaming nalalaman dito. Eto nga mga mare, exit na nga at nagpicture nga ulit ako. Kitang-kita nyo naman nga mga mare yung kulay ko dyan. At eto naman yung sunflower na sinasabi ko sa inyo, ang gaganda nga. Tanim nga rin yan ganyan si Ran dati mga mare. Pero hindi naman nga tumubo, dapat yan tag-araw nga. Dahil tapos na rin naman nga mga mare, kaya naman eto umakit na nga rin kami para makauwi na nga rin. Dahil malayo-layo pa nga rin ang pagbaba nga ng Baguio, baka nga traffic din. Bukod doon ay nagugutom na nga rin kami, kaya naman umakit na kami dito sa taas. Sana nga nag-enjoy nga kayo mga mare sa magagandang tanawin dito. Sa mga hindi pa nga nakakapunta, malay nyo soon kayo naman ang makapunta dito. Sa nakapunta naman, alam kong alam nyo na maganda nga dito. At eto nga si Sophia, napagod na. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga mare, pagkatapos nyo yung mamasyal ay meron nga libreng kape sa katinapay. At eto nga si Kuya Robin Bin, siya na nga rin nag-asikaso. At eto si Kuya Noli, nilagay na nga rin dito sa lamesa. Naman, kinuha ko na nga rin yung mga tinapay. Pagkatapos namin magkape ay umalis na nga rin kami mga mare. Para hindi na nga rin tayo gabihin sa biyahe. Layo-layo pa nga to at talagang nakaidlip nga ako. Nung nandito na nga tayo mga mare sa Baguio, naghanap naman kami ng makakainan. Kasi eto na rin yung huling hinto nga natin. Huling pupuntahan nga natin, saka susunod na lang ay pagbibili na nga tayo ng mga pasalubong. Sabi ko nga sa kanila, kumain nga sila ng kumain. Dahil malayo pa yung mga biyahe nga namin. Pagkatapos naman namin kumain, eto't sumakay na nga ulit kami at pagbaba nga namin dito na nga sa mga pasalubong. Siyempre, mawawala ba naman yung mga pasalubong natin kila mama at kila tatay? At siyempre sa iba pa nga. Nasa biyahe na nga kami, naikwento ko ka nga kay Ran. Nung marinig nga namin yung sinasakyan nga naman makakadaan nga dito sa Baguio, kahit sa bungad lang ay tuwang-tuwa nga kami. Tapos nakabili nga rin kami dito ng mga ilang perasong pasalubong noon. Kaya sabi namin balang araw babalik kami dito at marami kaming papasalubungan. O siya, muli paalam na nga sa Baguio. Salamat sa panibagong karanasan at panibagong ang alaala dito. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.